Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tribe Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng A-Tribe Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tribe Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, nang walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5. Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5 di uubra. Oh yeah. Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Sasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5. 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 Percy. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Colestas. Habang inaantabayanan po natin ang pagdating ni Rose Novenario, kami po'y mag-aanyaya sa inyo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. At gaya po ng dati, muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Sa mga nais po magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang ating text line po ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, samahan po ninyo kami sa loob ng 2 oras
na pagtatanghal ng ating palatuntunan na napapanood po sa A-Tribe TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At pagsapit po ng alas 9, tayo po'y napapakinggan sa bayan po yan sa DZRJ Radyo Bandido. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay nakalaya na sa wakas at siya po, mga kaibigan, ay nakabalik na sa kanilang bahay diyan sa La Vista. Pero ngayon may mga naglalabasan na nga po itong tungkol sa opinion ng ibang mga mahistrado ng Korte Suprema, lalo na po yung nag-dissent. 4 yata yun. 4. Yung nag-dissent, ang ibig sabihin sila yung kontra nung nanalong desisyon. Ang nanalong desisyon, 11 ho yun, na bumoto in favor na si Gloria Macapagal Arroyo ay palayain at baliwalain yung kasong inihain laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ngayon po, mga kaibigan, lumalabas itong mga dissenting opinion na isinulat nung mga maestrado, kasi bawat dissent merong may opinion sila. Kani-kanyang opinion. Ngayon, ang sabi ho nila rito, etong si Associate Justice Marvic Leonen, mapanganib daw na president o pagtutularan na kaso itong pagkaka-akwit kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kasi po, every decision po yan ng Korte, maging sa mga lower court, maging sa Korte Suprema, ang tawag dyan, precedent o jurisprudence. Yung sa Supreme Court, jurisprudence o precedent. Ano raw yan? Mapanganib daw na president o yung pagtutularan ng ibang desisyon. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi halimbawa, nagkaroon ng similar o kamukhang kaso na ganyan ang nangyari, ang magiging desisyon po, more or less, yung tinatawag na precedent setting. Yung pong naging desisyon na sa katulad na kaso. Halimbawa, kung naakusahan ka ng kamukha kay Gloria, nagbulsa ka kunyari ng pera galing sa ibang ahensya, pwede mo nang gawin yun. Pwede na. Kung paano nangyari ito, pwede nang gawin. Kaso nga po, mga kaibigan, opinion niya yun. Yun ay kanyang opinion. Yun ang sinasabi niyang magiging mapanganib na president. Nagtataka naman ako kasi ngayon tandaan po ninyo, ang ugali ng mga tao ngayon, kahit na maestrado pa, kahit na saan wala na pare-pareho na Ang ugali ng mga Pilipino ngayon, namimili na lang kung sino paborito nating magnanakaw. Hindi na tayo tumitingin sa kung sino talaga ang walang kasalanan o may kasalanan. Hindi naman tayo doon nakatingin Sino, ang tinitignan ngayon, sino ba paborito mong magnanakaw? Di ba paborito nilang magnanakaw si Erap? Yan, yung mga maestrado, paborito nila yan ba? Ngayon, isa ho ito sa sinasabi ni ibig ipahiwatig ni Associate Justice Marvic Leonen. Sabi niya, wala naman anyang issue na
idinulog si Gloria Macapagal Arroyo sa Korte Suprema, kundi yun lamang denial of her demurrer to evidence via petition for certiorari. Hindi daw po ito apila o apil ng desisyon by the Sandigan Bayan. Mga kaibigan, ibig niya sabihin, bakit nag-rule ang Korte Suprema na mahina ang ebidensya labang kay Gloria, kaya dapat na siyang palayain. Hindi naman daw yun ang issue na idinulog ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi. Ang nagdulog si Estelito Mendoza, yung abogado ni Kaya Gloria. nga, oo. Siyempre, abogado gagawa. Pero ang akusado, si Gloria, ganun talaga yun. Ibig sabihin, bakit niya sinasabing hindi nag-apila? Ang nag-apila nga sa Korte Suprema Dahil yung apila niya sa Sandigan, nireject Hindi. Ang punto ko kasi dito, yun nga, sinasabi ko, namimili kayo ng magnanakaw. Halimbawa, yung kaso ni Enrile. Mga kaibigan, bakit tahimik doon si Leonin? Sa kaso ni Enrile, kayo ba may karapatan na magsabing si Enrile may sakit? Kayo ba may karapatan na gamiting basihan? Hindi, kasi ito kasing lahat ng nangyayaring ito sa Korte Suprema, matagal na silang selective sa mga kaso Ang problema, nagpapanggap si Leonin na para bang ngayon lang ito nangyari. Kasi sinasabi niya, dangerous president. Lahat naman ng ginawa niyong desisyon Iyang kayo, yung ngayong set up ng mga maestrado sa Korte Suprema, talagang kayo gumawa ng sangkaterbang dangerous president. Hindi lang ito. Bakit pinipili mo lang si Gloria? Ano ba yan? Kaya ka ba nilagay ni Noynoy Aquino sa Supreme Court para lamang sa kaso ni Gloria Macapagal Arroyo? Kayo ni Lourdes Sereno para maging abogado kayo ni Noynoy Aquino sa Korte Suprema. Tandaan ninyo, nagkaroon ng impeachment sa Korte Suprema. Napa-impeach si Justice Corona. At itong mga kasamang bumoto ni Leonin laban sa kaso ni Gloria Arroyo, mga kaibigan, ito din yung mga maestrado na ika nga po medyo merong hindi natutuwa dun sa pagkakatalaga noon kay Justice Corona bilang Chief Justice of the Supreme Court. Yun po. Dahil po sa kaso ng Hacienda Luisita. Lalo si Sereno at saka si Leonin. Si Leonin naman pumasok huli na, di ba? Oo. Wala na dun si Corona. Oo. Nandun pa ba si Corona? Wala na. Wala na. Bagong appointee lang ni Noynoy yan Ang nakinabang sa pagpapatalsik kay Corona si Justice Lourdes Sereno. Siya nakinabang dun. Ang haba pa ng... ang naging kaso ni Corona para siya ipa-impeach, pareho din ang kaso ni Gloria. Si Gloria, isinailalim niya muna sa land reform, yung Hacienda Luisita. Pagkatapos, yung desisyon, siyempre hinabol yun. Umabot sa Korte Suprema. Pinaboran niya ni Corona. Yung pong kuha na yun. At nanalo yun. Oo. At yung yung pagpapa-land reform. Oo. Pag-upo ni Corona, yun agad ang binuksang kaso Yung Hacienda Luisitang yun. Kaya po, itong si Marvic Leonin, hindi ka naman nagsiservisyo sa ginagawa mong yan. Yung sinasabi mo na yan Hindi mo naman
siniserbisyuhan ng katarungan ng bansa eh. Hindi ka nagsiservisyo sa mamamayan dahil sa pinagmamalasakit mo, dahil kayo nga ang dapat magmalasakit sa tinatawag na rule of law. Pinalilitaw nyo lang na ganon. Pero ang totoo, ang gusto nyong pagsilbihan ay yung kapritsyo. Ha? Yung kapritsyo ng nag-appoint sa inyo. Ha? Hindi, kaya ka nag-dissent, pinalilitaw mo, magiging mapanganib na president ito, desisyon ito, na pagtutularan, mga kaibigan, pero cover up mo lang yon. Ang totoong dahilan, kaya mo kinontra yan, dahil saan nag-appoint sa'yo, yung nagpakulong kay Gloria. At yun ang gusto niyang mangyari. Ha? Mabulok si Gloria, kahit walang paglilitis, sa bilangguan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Naman magagalit, ho? Yun naman talaga nakikita natin. Si Justice Sereno? Bakit? Bakit siya, 11 yun, ha? Yung kalaban nila na pumabor kay Gloria. Ibig mo sabihin, kayo matino. Kayo ang masama yung bumoto kay Gloria. Yun kalakaran naman sa Korte Suprema yan, ha? Ba't ngayon lang kayo umiiyak? Hindi ba? At saka sinasabi na na pwede pa naman daw kasuhan si Gloria kahit hindi siya pasok sa kasong plunder. Pwede naman daw ikasuhan siya, bumagsak yung kanyang kaso sa kasong malversation. Ang hirap sa inyo Hindi mo sinasabi yung punto Kaya pinalaya si Gloria ng Korte Suprema ninyo. Diyan sa bakuran nyo, sa Korte Suprema. Dahil mahina ang ebidensya. Ang ibig sabihin, mahina ebidensya, hindi mo dapat kasuhan ng ganung kaso. Kahit ba hindi siya pumasok sa plunder, hindi nangangahulugang pasok naman siya sa malversation. Ibang kaso naman yun. Kasi mahina ang ebidensya, di wala. At saka yung sinasabing bad president, di lalo yun na yung desisyon ninyo sa nationality ni Grace po. Yun na nga Iisa-isahin nga natin Ano tawag ninyo dun sa mga desisyon ninyo? Kasi namumuliti ka kayo Yun. Namumuliti ka kayo. In the first place, wag na muna yan Yang mga grace po na yan, mga questionable talaga yan. Yun na lamang kaso nung court fixer, yung judiciary fixer, na si Arlene Lerma. Inassign yung kaso na yon dito kay Marivic Leonen. Ha? Marvic. Marivic ba? Marvic. Marvic? Oo. May palang Marvic. Marivic kasi babae. Ganun ba? Ngayon ito mga kaibigan, ang pinagtataka natin, sino ba yung Arlene Lerma Angeles? Yun yung inakusahan na court judiciary fixer. Ito'y dambuhalang manggagapang ng kaso. Common knowledge yan. Kilalang-kilala ito mula sa piskal, husgado, all the way to the Supreme Court. Court of Appeal, Supreme Court. Mga kaibigan. Bakit? Nagkaroon ng malaking iskandalo doon sa eleksyon ng mga judges. At kaya lumabas ang pangalan nitong si ang pangalan? Arlene. Siya yung tinagurian na may tawag sa kanyang bansag Ma'am Arlene. Yun. Parang siya daw yung Napoles ng judiciary.
Yan. Kaya siya binansagan na po kasi kasunod yan nung lumabas na iskandalo, di ba? Kay Napoles. Kasi merong eleksyon may mga asosasyon ng mga judges. Mga piskal, meron din yan Yung mga hukom, meron silang kung tawagin Philippine Judges Association. Samahan ng mga ng mga judge sa buong Pilipinas. Ngayon nag-i-election yan. Hindi ko lang alam kung annually yan o every 2 years. Basta meron silang eleksyon para maghalal ng mga opisyal nila doon sa asosasyon na yon. Ngayon, nagkaroon ng malaking iskandalo dyan. Napabalita na kaya natalo yung isang kandidato sapagkat itong Ma'am Arlene na ito, na tinaguriang Napoles ng judiciary, pinonduhan nito yung siya ang nag-impluwensya sa ibang mga west para matalo yung isang kandidato at manalo naman yung isang kandidato. Yung pinapaboran niya na kandidato. Siguro marami siyang nilakad na kaso ron at pinagkakwartahang kaso na nilakad niya doon sa kumandidatong judge. Kaya yun ang nanalo kasi halos lahat ng mga judge nakikinabang dito kay one way or the other, meron silang pakinabang kay Ma'am Arlene. Ano yun? May mga pagkakataon daw na pagka nag-a-abroad itong mga judge, kasama pa ang buong pamilya ang nagbabayad ng kanilang mga ticket at mga pocket money sa kanilang travel, mga kaibigan, sa abroad, ay itong si Ma'am Arlene na ang pangalang tunay ay Arlene Lerma Angeles. Alam ba ninyo kung saan nagsimula yung Arlene Lerma Angeles na? Di na iskandalo na, di ba? Dahil nga dun sa pagkatalo ng isang judge, niluto yung eleksyon para panalunin yung pong manok na judge nitong si Arlene Lerma Angeles. Paano lumaki ng ganyang kalakihan? Nagsimula po yan bilang isang karaniwang empleyado lamang sa opisina ni Isko Moreno. Ngayon, naipakilala ni Isko Moreno sa mga piskal, kasi nga po, maraming ginagapa. Yan, kung talagang iimbestigahan ni President Roddy Duterte, ito dapat paimbestigahan Bakit? Maraming kaso ng droga. Ang nilakad niya ang si Arlene Lerma Angeles na yan, yung tinaguriang judiciary fixer, o Janet Napoles ng judiciary, ito si Arlene Lerma Angeles, at saka si Isko Moreno. Ngayon, siyempre po, sa tagal-tagal ng panahon, maraming nakilala itong Lerma Angeles na ito. Siyempre, halimbawa, natulungan ako. O ngayon, pag may kakilala ko na nagkakaso, ire-refer ko siya doon sa kakilala ko na yan, matutulungan kanyan kasi ma-impluensya yan. Sa mga piskal pa lang, ma-impluensya na yan. At sa mga judge. Hanggang sa nakilala niya itong Alfonso Uy. Kilala niyo ba yung Alfonso Uy? Yung Alfonso Uy Butete na yon, mga kaibigan, influence peddler ng mga inchik yan. Yan yung Alfonso Uy na yan, naging presidente pa ng Federation of Filipino Chamber of Commerce. Ganun ba yon? Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Yan po, mga kaibigan. Tawag nila dyan, Federation. Naging naging presidente yan dyan. Hawak niya si Arlene Angeles. Isipin ninyo, lumaki ito hanggang sa ang naging koneksyon nito, umabot na po hanggang Korte Suprema. Ngayon, nung magkaroon ng iskandalo, yan pong si Leonen, ang itinalaga ng Korte Suprema para mag-imbestiga kung sino-sino
ang mga kakutsaba nitong judge na tumatanggap sa kanya at naiimpluwensyahan niya ang mga desisyon. Hindi ba ang tagal? Ang tagal na, mga kaibigan. Walang ginawa itong si Leonen. Kailan niya lang nilabas yung desisyon na yan eh. At nung ilabas niya ang desisyon, Wala eh. mahuhulog kayo sa upuan. Bakit to? Kasi inutusan niya yung Court of Appeals, mga kaibigan, na magpaliwanag. Yung dalawang maestrado ron. Dalawa lang ang sinabit. Pagkatapos, wala nang binanggit tungkol kay Arlene Lerma Angeles. Ang tanong, bakit napaka-impluensya ng taong ito? Matakin ninyo yan, walang nangyari doon sa kaso, walang nangyari doon sa iskandalo sa judiciary na may mga judge na tumatanggap ng pera dito kay Arlene Angeles, at ito si Arlene Angeles ay nagagawang impluensyahan ang mga kaso kahit sa ombudsman at sandigang bayan. Mga kaibigan, nasa na yung iskandalo? Whitewash nga nangyari dyan eh. May mga sikreto tayong impormasyon na sinasabi si Marivic Leonen tungkol sa kasong yan, na kesyo maraming sasabit pagka isinama si Arlene Angeles. Di ba malaking katarantaduhan yun? Ito dapat ngayon, ungkatin. Ito ang tamang panahon para makaabot ito, kasi parang siguro na-miss na nawala na sa kaalaman nito ni Presidente Duterte, bagamat naging controversial ito tsaka ni Gloria Macapagal-Arroyo. Dapat malaman nila, lalo na si President Duterte, kung bakit maraming corrupt sa judiciary natin. Sino ang instrumentong ginagamit dyan? Isa ito sa gumaganap ng papel sa corruption Ito ang nagmamaniobra, hindi naman na yung desisyon nagiging patas, makatarungan, dahil may nagmamaniobra. At sinisilaw sila sa pera nito si Arlene Angeles. At ito rin ang nilalapitan ng mga yung mga may litigation, yung mga nagdidemanda o accused. Kahit nga wala yan alam ba ninyo, napakaraming tao pala niyan na tagalakad ng kaso. Hindi naman yan nag-a-appear sa mga tanggapan ng mga utos lang yan ng judiciary, kundi marami siyang utusan na tagalakad ng papel. Sabihin lang din sa judge, pakisabi nga, medyo madaliin tong kaso. Padala mo na sa bata mo, Arlene, yung dokumento. Sige, magdidesisyonan ko agad yan. Ayun doon pa lang corruption Ayan. Di ba? Ito, na-miss natin ito kasi dito, maku-question dito si Marivic Leonen Ako, alam mo, kung magkakaroon ng impeachment, dapat ma-impeach itong mga ito Yan si Leonen at saka yan si Lourdes Sereno. Nakapagtataka ho yung mga tao na yan ang daming desisyon, isipin mo, sa Korte Suprema na binago nila. Anong president ang sinasabi ninyo yung president nga binabago ninyo. Kayo nga nag-set ng masamang president. Yan dyan yan sa panahon ninyo. Ang masama, binago nyo yung mga president na kayo rin yung gumawa nung binago nyo yung desisyon. Halimbawa, ito katulad nito, dinesisyon ng kay Gloria. Tapos muling idinulog sa Korte Suprema, iba namang kaso kamukha ng kay Gloria, iniba naman nila desisyon. Pero sila rin nagdesisyon, halimbawa kay Gloria. Hindi ba yun yung ginagawa nyo? Kayo ang dangerous dyan sa Supreme Court? Kayo panganib dyan sa Supreme Court Kaya nga si Marivic Leonen. Kasi po, sa kasaysayan, nababago lamang yung president setting kapag iba na mga nakaupo, pag lumipas na ang matagal na panahon. Kaya si Leonen, nagkaroon ng bansag na masyadong unpredictable itong justice na to. Kung magdesisyon, hindi mo alam mo kung ibig sabihin nun,
Ang mangyayari, magkakaroon ka ng desisyong mali. Ang predictable sabi. Hindi malaman kung papanik, kung hindi. Basta lagi isang kontrobersyal. Ganon. Sana bago magsalita si Leonen ng sinasabi niyang dangerous president, nagsalamin ka muna. Ang masama kasi sa kanila, halimbawa, tignan ninyo, bibigyan ko kayo. Ako paulit-ulit, sirang plaka. Pero darating ang araw, magiging maliwanag din. Yung mga nakakapakinig at nakakabasa ng column natin, yung sinasabi natin, magiging maliwanag sa inyo. Kita mo yan. Halimbawa, yung kaso ng disqualification sa COMELEC. Hindi ba yung mga kandidato may pwedeng ipa-disqualify? Tinan ninyo, sa batas sino ba yung pwede mong ipa-disqualify? Yung convicted of a crime involving moral turpitude at nahatulan siyang mabilanggo ng 1 taon, more than a year, 1 taon, pataas. Yan. Yung hindi natural born citizen, yan, pwede mo i-disqualified. Yan, pwedeng i-disqualify. Yan, iba-iba. Ano pa? Marami pa na basis ng disqualification. Ngayon, meron tinatawag na disqualification yung anong tawag doon? Yung from the start? Null and void. Hindi, yung from the start. Anong tawag doon? Ab initio. Term ng mga sa legal noon is ab initio. Null and void, ab initio. Ibig sabihin, kung ang disqualification pwedeng mangyari na ikaw tatakbo ka pa lang, hindi ka pwedeng tumakbo dahil disqualified ka So, mulat-mula pa. Meron naman na di-disqualify, kamukha nung kay E.R. Ejercito, na pagkatapos ng eleksyon ka na disqualify dahil ang disqualification mo may kinalaman doon sa pagtakbo mo na. Yung violation. Yung pagkandidato mo na, yung kampanya na. Nilabag mo yung batas sa eleksyon, mga na itinatadhana, ipinagbabawal na gawin sa panahon ng eleksyon na hindi dapat gawin ng mga kandidato. Violation of election. Yung ab initio naman, kung convicted ka na, hindi ka na pwede. Yun ang ab initio, from the start. Hindi ka pwede. Bakit? Convicted ka ba't ka magpapile? Sa madalit sabi, yung iyong certificate of candidacy, null and void from the start. Walang bisa yun sa simula pa lang kapag tinanggap ng COMELEC. Ngayon, ito may mga kaso, ito very ironic, mga kaibigan. May mga, ang daming kaso na hinawakan ng Supreme Court galing sa COMELEC. Ito yung mga idinulog sa kanila na disqualification case. Halimbawa, yung kaso ni Romeo Halushos. Dinisqualify siya ng COMELEC. So, dumulog siya ngayon sa Korte Suprema. Para sabihin na hindi ako mali ang COMELEC sa pag-disqualify sa akin. So, ano sabi ng naging desisyon ng Korte Suprema ron sa kaso na idinulog sa kanila ni Halushos? Sabi ng Korte Suprema, tama ang pagkaka-disqualify ng COMELEC kay Halushos. Ibig sabihin, kinatigang, kaya finally disqualified si Romeo Halushos. Ano ang kaso niya? Ng disqualification niya. Ang kaso from the start, hindi siya qualified dahil siya sentensyado na. Nasintensyahan siya. Sa kasong may kinalaman sa moral turpitude na ang hatol doon sa na parusa ay 1 taong, mahigit sa 1 taong pagkakakulong. Reclusion perpetua nga yun yung kay Romeo Halushos. Sabi ng COMELEC, disqualified ka. Bakit? Sila rin ito yung set ng mga maestrado na nagdesisyon doon sa kaso ni Romeo Halushos. Bakit pagdating sa kaso ni Erap Estrada na ibang desisyon?
Yan ba tinatanong ba ni Marivic Leonen? Sinabi ba niya na yan ay dangerous president? Hindi niya sinabi. Hindi. Oh. Mga kaibigan Pero dinesisyon na ng Korte Suprema, si ERA pwede. O di, nabago yung batas sa panahon na sila din ang mga nakaupong maestrado ng Korte Suprema. Sa kasaysayan po ng Korte Suprema, hindi nangyayari yun na mababago yung isang desisyon na sila pa rin ang nagpapasya. Nababago yun sa matagal na panahon dahil nagkakaroon ng ibang mga pangyayari. Maaring katulad, pero iba na ang nature. At hindi na sila ang mga nakaupong maestrado, mga iba ng maestrado, nagkakaroon ng pagbabago yung desisyon. Diyan sila rin Pero ito, maliwanag ang ginamit na basihan sa disqualification. Yung tinatawag na batas na nagbabawal sa sino mang convicted of a crime involving moral turpitude at nahatulang ng parusang kulong na 1 taon pataas. Yun malinaw yun na basihan sa disqualification. Bakit kihirap? Ano pinagbatayan ninyo? Dispositive portion. Hindi niya napardon si ERAP. Si Halusoso napardon din. Baka hindi nyo alam, napardon din si Halusos. Ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ni ERAP, absolute pardon itong si ERAP Sana kalagay doon na absolute pardon si ERAP. Kasi po, yung pardon, hindi ko mo binigyan ka ng pardon, ay ligtas ka na doon sa batas na nagbabawal kumandidato ang isang convicted criminal. Hindi ho siya napupuwera doon kahit siya binigyan ng pardon. Bakit ho? Ayon ho sa batas, meron din batas yan sa pardon. Ang sabi diyan, kinakailangan para maibalik sa iyo ang karapatan na ikaw ay muling makaboto at iboto yung iyong political political rights, civil and political rights. Para maibalik lamang sa iyo yun, kinakailangan kapag sa pardon na ibinigay sa iyo, maliwanag na isusulat doon yung kataga, word for word, expressly remitted, sabi sa batas, na kinakailangang nakasulat ng malinaw na ibinabalik sa iyo ang iyong karapatan na iboto at muling makaboto. Wala naman ho yun sa pardon ni ERAP dun sa pardon ibinigay nila, ang interpretasyon nila dun sa absolute pardon, sinabi na niya binalik yung civil and political rights. Pero ang sabi ng batas, ang proseso, kailangan expressly remitted. Tanong, expressly remitted ba yun? Hindi. Hindi ba? Bumasi sila dun sa salitang yun. Ayun. Hindi ho sapat, ibig sabihin na inilagay sa pardon na restoring civil and political rights. Kasi po, pag sinabi mong political rights at saka civil, alin dun? Sangkatutak yun Ang expressly remitted na tinutukoy, babanggitin dun sa pardon na ito absolute. Yung terminong absolute kailangan naroon. Wala Diba? Ganun yun. Diyan nagkaroon ng medyo talagang kontrobersya dyan sa desisyon yan. Mga kaibigan, naiba sa madalit sabi. Yung kaso ng anak ni Chavit Singson. Si Ronald Singson. Yun. Yung convicted din yun. Pagkatapos pinayagan din ng Korte Suprema. Sinangayunan din nila yung pagpayag ng COMELEC.
di iba-iba na batas. Hindi si Kwan. May mga nagsasabi, hindi ko nabasa yung desisyon ng kay Singson. Basta yun, maliwanag sa akin yun. Kasi alam natin ang batas eh. Kahit di ka naman maging abogado, hindi naman ibig sabihin hindi mo maintindihan ang batas. Ngayon, eto ho eh. Yung kay Chavit Singson, sasabihin lang, hindi, doon naman sa ibang bansa yun na convict eh. Nakatulan yun sa Hong Kong eh. Hindi naman dito eh. Aba, hindi ho naman sinasabi sa batas eh. Kung saan ka lang pwedeng makonvict. O walang restriction yun, yung conviction. Pag convicted ka, ibig sabihin, convicted ka, criminal ka. Ay, sa ibang bansa nangyari. Okay, sa ibang bansa. Ano katunayan? Ito ha, tignan ninyo. Bakit nabago yan? Meron ding isang kaso na idinulog sa Korte Suprema, dinesisyonan din nila. Anong kaso yun? Kaso ng isang mayor, babae ito eh. Babae. Sa Ilocos Sur din eh. Disqualified, ano? Dinisqualified siya ng COMELEC. Ang katwiran ng COMELEC, meron siyang nakabimbing kaso sa Amerika. Fraud. Nakabimbing pa lang, ha? Nakabimbing ho yung kaso, ibig sabihin, nililitis pa lang. Hindi siya convicted. Hindi pa ho napapasyahan yung kanyang kaso. Pending case yun, mga kaibigan. Dinisqualify siya ng COMELEC. Dumulog siya sa Korte Suprema. Kinatigan ng Korte Suprema yung desisyon ng COMELEC na disqualified siya. Tama. Samantalang, ang nakalagay sa batas na hindi pinapayagan tumakbo, convicted. Convicted. Hindi naman to convicted eh. Oo. Ba't kinatigan ng Korte Suprema? Sira ba ulo yung mga maestrado kayo? Hindi ba nyo, di ba alam nyo yun? Tapos, yung kay Singson, pero yung kay Singson na convicted, yun naman ang ano. pinayagan naman nila. Anong klaseng batas ito? Hindi nyo alam yun? Kasi, at saka mali eh. Ang analogy ito anya, walang immoral doon. Di ba sabi, morality pinag-usapan yan dahil ginawa sa ibang, ibig mo sabihin, yung immoral ka sa ibang bansa, hindi ka immoral dito? Hindi, ibig sabihin niya, kasi nga, ang nasa batas, convicted of a crime involving moral turpitude. Moral eh, di ba? Kaya niya man sinabi ng Supreme Court, hindi raw labag yun sa moralidad. Yung ikaw, yung mere possession of drugs, hindi raw yun labag sa immoral. Mali yun, no? Mali kasi, mga kaibigan, hindi naman doon nagtatapos yung batas eh. Ang sabi sa batas, ang disqualified na makatakbo yung nahatulan sa kasong may kinalaman sa moral turpitude. Okay. At napatawan ng parusang pagkakulong na mula 1 taon pataas. Si Singson ba immoral dun sa Hong Kong? Oo. Demonyo ba si Ron? Ibig sabihin, pagdating niya dito, naging anghel siya. Nagkakaso si Ron eh. Hindi. At saka, yung sinasabi kong, ilang taon na kulong si Singson, mahabang taon ang parusa sa kanya. Kaya lamang napaikli yun dahil nakipag-bargain siya. Umamin siya. Amen. Mga kaibigan, kaya napaigsi yung parusa, pero hindi pa rin mababa yun kung batas ang pagbabasihan mo dahil ang sabi sa batas, 1 taon pataas. Mahigit 1 taon siya nakakulong eh. Ilang taon siya nakakulong eh sa Hong Kong. Mga kaibigan, ano yung kaso ni Singson? Ano yun? Ab initio yun. Sa simula, hindi dapat tinanggap ng COMELEC yung kanyang Certificate of Candidacy. Isipin ninyo yun. Mabuti pa yung yung dinisqualify nilang mayor, ano ho yun hindi pa convicted yun eh. Pero dinisqualify nila,
Hindi ab initio yun. Ano sabi? Yung mere possession, hindi daw masama. Ibig sabihin ko, na-welcome sa possession hindi masama yun. Ganun yan Kumbaga, controversial yung ganung klaseng mga desisyon. Pilit na pilit kumbaga di ba? Ang higpit ng ng dating. Hindi mo talaga matatanggap basta. Ngayon, hindi ba dangerous president yung kaso ni Grace po? Yun, lalo na. Sige, Paano yung mga magkakaroon ng ganyang kaso? Ano gagawin nyo ngayon? Di ba? Di, ibabase nyo dyan sa naging desisyon ninyo. Kay Grace po, very dangerous yan. Paano yung mga apelyido Tan, gustong kumandidato, sabihin niya Pilipino siya. Paano ngayon yun? Gamitin yung kasong yan. Si Obama tatakbo rito pagkatapos sa Amerika. Hindi ko niya alam tatay ko, kaya yung apelyido ko Pwede ka na. Pwede na. Si Ahon Chen, pwede ka na. Hindi pwede yun. Bakit? Iba naman yun Hindi, Ahon Chen ahas Chen. Dinig ko ahas Chen Hindi pwede yun. Ngayon, mga kaibigan, ano tawag nyo doon sa kaso ni Enrile? Tandaan nyo yung si Enrile pinayagan din ng Korte Supremang makatakbo. Si Enrile umapila ron kasi humingi siya na payagan siyang makapagpiyansa. Bakit daw? Sabi ni Enrile, ako'y matanda na. May sakitin na ako. At ako'y sakitin na. Tanda yung salita, sakitin. Ano sabi ng Korte Suprema? Sige, payagan yan na makapagpiyansa. Kasi matanda na yan At saka siya ay masakitin na. Alam nga ng publiko yan. Alam nyo naman dinamay pa tayo. Alam nyo naman yan. Ginamit pa tayo ng Korte Suprema. Wala naman tayong kinalaman doon. Di ba? Sila may kinalaman lang doon kung magkano yun Magkano kapalit nun Kasali ba kami ron sa nagkaroon? Abay kayo nagkaroon pagkatapos dadamay nyo kami. Alam ng publiko. Kayo lang nagsabi nun. Kasi ang alam ng publiko, walang batas na nagsasabing kapag matanda ka na, kailangan piyansahan ka. Pag-plunder ang kaso mo. Pagka ang kaso mo non-bailable offense. Yung plunder po, non-bailable offense yun. Hindi ka pwedeng piyansahan. Ngayon, ba't si Gloria Pinalaya? Bakit yung mga kasama ni Gloria pinayaga magpiyansa kaso rin ng plunder? Pwede ka talagang piyansahan kung mahina ang ebidensya laban sa'yo. Doon sa pagpayag nila kay Enrile na makapagpiyansa, nagpapatunay na mabigat ang ebidensya labang kay Enrile. Bakit? Kasi sa iba sila nagbase. Ano pinagbasihan? Edad ni Enrile. Hindi naman kasali sa batas yun Walang batas na ganon. Yung sinasabing humanitarian reason, wala yung pag nasintensyahan ka na. Doon mo'y gagawad yung humanitarian consideration na kung tawagin pardon. Mga kaibigan, bakit mo i-apply yung humanitarian reason sa kaso na dinidinig pa lang? Hindi pa natatapos na kaso? Wala pang verdict, wala pang hatol. Bakit mo in-apply ang humanitarian consideration dyan? Hindi ibig sabihin na nililitis mo tao, wala kang humanitarian consideration. Kundi yun ay proseso ng batas na pagdadaanan ng isang inaakusahan. Ano pa pinagbasihan ng Korte Suprema? Masasakitin na niya si Enrile. At alam daw ng publiko yun. Ba makasira ulo nito? Anong publiko yan? Hindi namin alam yun. Ba't nyo kami gagamitin sa katarantaduhang yan? Alam ba namin kung magkano yan?
Ay, hindi namin alam yun. Sana pala sinabi, alam na mga doktor yan. Oh, wala naman. Dapat sana, gusto nyo palang magpalusot, palusutin si Enrile, pinalusot nyo eh. Eh dapat, nag-hire kayo ng expert. Nag-recommend kayo, yung pwedeng maging kapani-paniwala sa publiko. Hindi doktor ni Enrile. O, di ba? Eh, ang masama pa, sinabi ninyo masasakitin si Enrile nang wala kayong pinagbasiyang medical opinion. Eh, mga kaibigan, ang masama eh. Nag-ano pa kayo eh. Nag-assume kayo na kayo mga doktor eh. Na may nalalaman kayo sa medisina eh. Akala mo pag yung tao nakita mong lulugo-lugo, masakitin na? Eh bakit nung lumabas si Enrile, ang bilis tumakbo? Ayun. Katunayan, nung pagkalabas, araw-araw nasa session eh. Nagtatanong pati pa eh. Nag-hearing pa, pinakamalakas pa boses pag kami siya laging sasalita. investigasyon. Oo. At abogado pa ni Kim Wong. Ano? Hindi ba? Talas Anong katarantaduhan yan? Maribik galing! Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Sabi naman ng mga bumoto ng pabor sa pagpapalaya kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, masyadong mahina ang kasong ipinresinta ng ombudsman. Kita niyo na. Masyadong, ito yung majority. Hindi lang mahina, masyadong mahina. Kailangan kasi pag nagkaso ng ganyan, strong ang evidence mo, beyond reasonable doubt, mapatutunayan mo. Paano kung mahina? Bakit mas makapani-paniwala itong sinasabi ng mga nagdesisyon? Kasi po, kung malakas ang ebidensya kay Gloria, nahatulan si Gloria. Okay. Ang problema po, itiniwangwang nila si Gloria sa Veterans Hospital sa loob ng may 5 taon. Kulang-kulang sa 5 taon. Hindi nila nilitis. Walang paglilitis na nangyari kay Gloria. Samantalang si Erap na convicted sa kasong plunder, natatandaan ninyo, ilang taon yun? Tuloy-tuloy ang hearing dun. Tuloy. Kasi matibay ang ebidensya. Talagang solid. Santambak. Solid yun. At mismong nagtuturo sa kanya mga kasama na niya. Kumantan silang lahat sa Sandigan Bayan. Ito'y wala eh. Walang kumakanta dyan eh. Walang witness yan. Walang dokumentong direktamente. Paano ngayon yan? Hindi ngayon siya nalitis. Paano ngayon yung right to speedy trial ng isang tao? Tapos yung iba, pinayagang magpiansa, kasabwat daw. Doon lamang dapat managot na yung kung sino dapat eh. Panagutin eh. Sila isa yan. Yung kinulong ninyo ako, hindi kasi ganito yan eh. Merong mga kaso na wrongfully accused. Marami yan. Yung napagbintangan. Tapos nahatulan. Ngayon, yung hatol sa kanila habang nakadulog sa Korte Suprema, kung yun po reclusion perpetua at subject ng automatic review ng Supreme Court, nakakulong ka. Nakakulong ka na sa Muntinlupa. At hindi mo pa alam kung wala kang pera, kung pag-iinteresang tapusin ng Korte Suprema o pagkaabalahan ng Korte Suprema yung kaso mo. Yan depende kung kailan nila gusto yan. Mabubulok ka sa bilangguan kung ikaw ay nasintensya kahit wala kang kasalanan. O ngayon, dumating yung pagkakataon.
Lumipas ang maraming taon, tumanda ka ngayon. Bata ka nung makulong ka. Tumanda ka. Pagkatapos, doon pa lang nagkaroon ng interes na pasyahan yung kaso mo, yung apila mo. Aba lumabas na wala ka nga palang kasalanan. Alam mo ba yun? Meron binibigay na pera doon. Oh, may damage siya na yun. Binibigyan dapat ng pera pero napakaliit. 10,000 lang. Paano yung ganyan? Yung kinasuhan ka. Tapos para kang hostage sa ospital. Hindi ka naman nililitis. Di ba ganun din yun? Ako, hindi ako makaglorya. Alam niyo yan. Kaya lang, hindi ako maging makaglorya, mga kaibigan, para talikuran natin ang due process of law at ang rule of law. Hindi natin pwedeng ikompormiso yan dahil sa ayaw natin yung isang tao. Hindi po issue rito kung sino yung tao, kundi yung batas ang dapat manaig. Tayo po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Sa ating pong pagbabalik, sabay na po tayong mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin,